Nag-choke na naman nga po mga idol ang Golden State Warriors ngayong araw laban sa Utah Jazz matapos nilang mapabayaan ang double-digit na kalamangan sa huling 2 minuto. Kaya imbes na tumaas sa ika-8 pwesto ang kanilang standings, bumagsak nga sila muli sa pang-11 pwesto sa West na merong record na 25 wins, 25 losses. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman dito nag-aalala si Stephen Curry since tuluyan na rin naman nga po nilang nakuha si Jimmy Butler na agad rin naman nga po niyang winelcome sa team. Inaasahan ito na sa kabila ng ginawang drama ni Butler sa Miami Heat, magiging matino nga ito pagdating sa Golden State. Expected na malaki ang magiging impact at maitutulong nito sa lineup lalo na sa crucial moment na siyang pinakang pinoproblema nila. As of now, isang bagay na lamang ang problema ng team. Ito ay ang kawalan ng maaasahang big man, which is imposible rin naman nga po nilang makuha sa trade market, lalo pat ubos na nga halos lahat ng kanilang trade asset. Maging si Buddy Hield, ayaw rin naman nga po nilang i-trade bago ang deadline mamaya. Sa madaling salita, ligtas si Buddy Hield sa posibilidad na pagkaka-trade niya. Para nga sa kaalaman ng lahat, halos 4 na player nga po ang binitawan ng Warriors para makuha si Jimmy Butler, kaya meron nga sila ngayong 3 bakanting pwesto sa lineup sa syempre na dapat punan na kumuha ng mga available sa market o di kaya sa buyout. At kabilang dyan sa mga tinanggal nila ay si Dennis Schroeder. Hindi rin naman nagtagal ang pananatili ni Dennis Schroeder sa Warriors, which is ikinagagalit ngayon ng ilang mga fans. Ayon sa kanila, sinira nga daw po ng Warriors ang performance nito, ang career year nito. Kung inyo nga pong matatandaan, nagkaroon nga sana si Schroeder ng career year sa Brooklyn Nets sa pag-average niya ng almost 19 points a game. Simula nang kunin siya ng Warriors, bumagsak nga ito ng husto. At syempre, kitang-kita, hindi siya fit sa playing style ni Stephen Curry. At dahil sa palpak na plano ng Warriors, napuwersa si Schroeder na lumipat na naman sa bagong team na Utah Jazz. At ayon sa report, iba-buyout pa nga ito. Sa kabilang banda, matapos nga po ang matagal na paghihintay, sa wakas kumuha na rin naman ang Los Angeles Lakers ng bagong sentro na si Mark Williams mula sa Charlotte Hornets, kapalit sina Dalton Keunig, Cam Reddish at 2 draft pick. Well, para nga sa kaalaman ng lahat, ito ay isang third-year player, 7-foot center na nag-average ng 16 points a game, 10 rebounds. Isa rin naman ito sa mga pinaka-efficient na player at mas mataas pa kaysa kay Victor Wembanyama sa standing reach na merong 9'9", meaning bukod sa matangkad ay napakahaba rin naman ang galamay nito. Ibig sabihin, siguradong napakalaki ng may aambag niya sa depensa, lalo ang shot blocking presence, hindi lang sa ilalim bagkos pati na rin sa perimeter since meron nga itong athleticism at mabilis pang tumakbo. At kasabay ng paggawa muli ng trade, mismong si Lebron ang nagsabi, sobra siyang nabigla at nalungkot na rin sa kanyang batang kakampi na sina Cam Reddish, lalo kay Dalton Keunig na nagkaroon sana ng napakagandang performance sa kanyang unang taon. Pero alam nga po niya, business pa rin ang NBA at wala rin naman siya ditong magagawa. I-welcome na lang naman niya ang kanyang bagong sentro na si Mark Williams na expected na malaki ang maitutulong dito.